Una sa lahat, Happy Mother's Day sa mga nanay sa buong mundo, sa buong Pilipinas at saan man kayo naroon. Happy Mother's Day sa inyo lahat. Nais ko lang kantahin itong kanta ni Res Valdez na very classic na Tupang Ligaw. Hindi ko man masyadong familiarize to, nakalimutan ko na yung tono, pero pagpasensya nyo na. Nais ko lang iambag o ibigay sa inyo ang mensahe ng awit na ito. Malapit na naman lumubog ang araw, dilim ng gabi darating na naman. Sa paghimlay mo'y isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan, kayamanan at lahat ng kalayawan. Wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo, di mo na mamalayan. Sa bawat sandali, darating at papanaw buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandali, darating at papanaw buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Tulad ng sinabi ko, yung kinanta ko na yun ay hindi ko masyadong familiarize na. Matagal na ho kasi nakalimutan ko na rin ang tono. Totoo yun. Pag wala pa si Kristo ay tupang ligaw. Kayamanan at karangyaan, kalayawan, lahat ito ay walang kabuluhan. Kahit bilyon-bilyon ang halaga ng mga mansyon, ng mga nababalita nating mga congressman na nagnakaw, makikita natin yung mansion na yun, napakalaki. Subalit, inside of that mansion, evil spirit are living with them. I'm pretty much sure magkakaroon ng tinatawag na manifestation ng evil spirit doon sa mga
Halimbawa, yung politiko na yon na saldi ko na tumatakbo sa batas dahil billion, maybe trillions of pesos ang nanakaw niya na since 2016 pa raw. Meron na siyang ginagawang kaya walang karsadang matino sa Pilipinas at walang drainage system. Isipin niyo, bumabaha yung Bulacan imbis na maghukay ng isang malaking tinatawag na pipeline drainage under para ipump out doon sa ilog. Ang ginawa ng mga corrupt na mga DPWH sa utos ng congressman na nagtatago si Saldico ay tambakan na lamang yung karsada ng semento. Isipin ninyo, semento. Makikita natin ng corruption at ginawang estupido ang mga taga Bulacan. At hindi lang yun. Yung isang kaisa-isang pag-asa ng mga Bible believers, mga Christian doon, yung senator na taga Bukawi, Bulacan, imbis na i-busted niya ang lahat ng ginagawa ng DPWH, ay hinawakan siya sa leeg kasi he received, I think, 30 million pesos, 30 million para tumahimik. If you are truly a believer of Christ, a Christian, kapag ginawa sa'yo yun, based on the book, meron ka ng grounds to file criminal charge o offense doon sa tao na yon na sinusuhulan ka ng pera. Kaya makikita natin dito, ang isang tao, kahit siya ipinanganak siya na merong mga magulang na preacher o sa Bible, sabi ko sa inyo, ang salvation ay very personal. Hindi ko mong isang tao na ang kanyang mga magulang ay preacher o born again, ay ang tao din na yon na ipinanganak ng mga preacher and born again na yon ay susunod sa landas niya. Hindi o. Ang salvation ay personal. Kaya nga, Jesus Christ, He came into the world personally. Sa sarili niya, pagpapasya, isinugo ng Diyos Ama. Alam natin yon. Sa sarili niyang pagpapasya, ang kaligtasan ay makakamit lamang ng mga tao kung sila ay sasampalataya kay Jesus Christ. Makikita natin dito, mga kapatid, na kahit dito sa aking pinapangaral sa inyo, yung mga nag-subscribe ay nasa about 300, 330. Marami pong salamat sa pag-subscribe ninyo. Pero I just want you to know na hindi po ito monetize at makikita ninyo whatever I wear, whatever background I have, yun po si Brother Joe. Sapagkat money is not my life, only Christ. Maaring sasabihin ng iba, hindi mabubuhay ang tao kung wala kang pera. In our modern world, yes, of course. That's why you need to work, you need to have a job. That's why merong ganon. So, sa akin, of course, nag-serve din na naman ako dito sa US military. Whatever I received from my BA and whatever I got sa mga work, ay end up na sa akin yun. I'm planning also na magbenta ako ng mga fresh eggs kasi meron akong mga chicken na 25 laying hens. -1 kasi yung isa rooster. So 24 laying hens. At kapag nangitlog na sila ng marami, I can sell it sa mga tao na kakilala ko para hindi na sila pupunta sa store. Pwede ko i-deliver sa bahay nila. At nagparami din ako ng mga turkey and I sold some of the turkey, 10, and then meron pa ako natitirang 10 at may buyer ako mamaya also. So, gano'n lang ang gagawin ko. So, it helped also at nalilibang pa ako. So, ang ibig sabihin nito ay sa akin, ang aking layunin sa mundo, I want to know more about God. I want
yung deep things of God, spiritual matters, ay ng important sa akin. Ano sabi ng Panginoon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added up to you. Ia-added. So it's not our priority. It will added up by God. Na hindi mo namamalayan na ikaw ay binebless ng Panginoon din sa material na kailangan mo sa buhay, na hindi katatalikod sa Diyos kapag may blessing kang material kasi galing sa Kanya. Kapag ang material na nasa isang tao galing sa nakaw, sa panloloko, sa pagnakaw ng pondo ng gobyerno, hindi material possession siya na galing sa Panginoon. Yan ay galing sa pagnanakaw kay Satanas. Kaya yung tinatawag na material possessions na bigay ng Diyos ay satisfied na tayo ron. Hindi tayo malululong, hindi tayo magugutom. Kaya ano sabi ni King David, makikita nyo, meron siya sinabi rito, bago tayo tumuloy sa nais kong sabihin. Tingnan natin meron siyang sinabi rito, si Haring David. Oops, nawala ako. Ito makikita natin dito, mababasa natin dito sa unang-una sa sinabi ni King David. Ang sabi niya sa Psalms 37 verse 25, I have been young, and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. Kapag we stay and stick in the truth of God, ay hindi tayo pababayaan, nor his descendants begging bread o nagmamalimos. Hindi ho. Kapag matuwid ka, kasi ang katotohanan ho nito na ang biyaya ng Diyos ay mag-overflow lamang sa isang matuwid ay kapag siya ay nanatili sa mga pangako ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Proverbs chapter 10 verse 3, the Lord will not allow the righteous soul to famish o yung magutom. Hindi niya iaalaw. Ang sabi rito, tingnan natin dito, if we compare it to Tagalog, ang sabi, mula pagkabatay ngayon tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat, ang Diyos ay nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. I have been young and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. Kaya hindi aalaw ng Diyos na ang mga, ang sabi rito, the Lord will not allow the righteous soul to famish, but He casts away the desire of the wicked. Ang sabi rito, mula pa pagkabatay ngayon tumanda na, ang linaw, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong dapat ang Diyos nagpabaya. O ang anak niya'y naging hampas lupa. Lagi ho ninyong tatandaan yun. Na, nung sinabi nga ng Panginoon, but seek first, ang sabi, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Yung mga things na kailangan natin, material things, I want you to know na kapag nanggaling sa heaven o sa Diyos ang mga bagay na yun, ay hindi ka maililigaw, hindi ka malulunod, hindi ka magiging sugapa sa mga bahay kasi ang mga bagay na yun ay galing sa Diyos, idinagdag sa iyo ang sabi ng Biblia. Tingnan natin yung mga gifts na galing sa Diyos. Kaya sabi rito na
Tingnan natin sa sinulat dito ng ni James chapter 1 verse 17. Every good gift and perfect gift is from above and comes down from the Father of light, with whom there is no variation or shadow of turning. So ang biyaya ng Diyos kapag binigay sa iyo, nasa tahanan mo ang biyaya na yon. At ang sabi ng Biblia na ang biyayang yon ay nanggaling sa Diyos at ito ay magiging satisfy ng iyong soul, yung spiritual life mo. Dahil lahat ng perfect gifts ay galing mismo sa Diyos. Walang tinatawag na sablay. So dito, nais kong sabihin sa inyo na saan man tayo naroroon, ang pagtitiwala nyo sa Diyos, sa Panginoon, sa Kanyang salita, ay not only 24 hours a day, not only 24/7, kundi every day until your last breath ay pagkatiwala nyo sa Diyos. Yung pinasimulan ko sa inyo na sa huling araw, lalabas ang dalawang witnesses na nagmumula sa Diyos. At yung witnesses na yon, ang sabi, sa Revelation chapter 11 verse 1, Then I was given a reed, yung sukatan, pansukat, like a measuring rod, and the angel stood saying, Rise and measure the temple of God, the altar, and those who worship there. So ang susukatin lamang, ang bibilangin lamang ay ang mga worshiper sa altar ng Diyos, sa temple of God. But leave out the court which is outside the temple and do not measure it, for it has been given to the Gentiles, and they will tread the holy city underfoot for 42 months, and I will give power to my two witnesses, and they will prophesy 1,260 days clothed in sackcloth. So malinaw na sinabi, dalawang place ito, dalawang lugar. Unang-una, rise and measure the temple of God. Yung temple of God na yon ay kung saan nandun yung altar at ang mga sumasamba doon ay yun ang bibilangin, i-measure. Yung mga tunay na sumasamba sa Diyos, doon sa templo, alam natin yung kung meron man lalabas sa third temple na, sapagkat yung second temple, unang-una yung first temple, nawasak na ng mga Babylonians. Tapos nung panahon ng panahon ng tinatawag na nila Esther, Mordecai, nung bumalik si Mordecai sa Jerusalem, second temple na yung tinayo, panahon iyon ng mga Persian. So balit yung Persia ay natalo ng mga Greeks, ng Greek Empire, kaya tinuloy pa rin nila yung paggawa ng templo. So second temple. So balit nung 70 AD ay dinestroyed ni Titus ng Roman Empire yung second temple. So ang natira lamang doon sa second temple ay yung ilang piraso lang na mga bato, yung Wailing Wall. Pero yung pinaka Holy of Holies ay pinatungan naman ito ng mga Muslim ng tinatawag na yung Dome of the Rock at saka yung Al-Aqsa Mosque. Pero sa ilalim no, nandun yung second temple at yung mga archaeologists ay hinuhukay nila yon, hinahanap talaga nila yung tinatawag na Ark of the Covenant. May mga caves doon. Hindi nila mahukay ng totally kasi baka mag-collapse yung sa pinakaitaas at bumagsak. Pero meron na silang mga ginagawa doon. Once na, let's say na makita nila yung tinatawag na Ark of the Covenant na pinagawa ni Moses,
kung makita yon ay yun ang magiging simbolo, starting point ng tinatawag na pagdating ng end times. Subalit, tulad ng sinabi ko at sinabi ko noong nakaraan, yung dalawang witness na ito sila ay tumatayo as a olive tree, dalawang olive tree at saka dalawang lampstand o menorah lamp. Ibig sabihin, olive ay simbolo ito ng Israel, yung olive tree, yun ang kanilang symbol. At yung menorah lamp ay simbolo ito ng kanilang religion na yung Jewish religion nila. So yung dalawang ito ay Israeli Jews. Mga Israeling mga Jews na magwa-warning sa entire population ng Hudyo sa buong mundo na huwag tatanggapin ng Antichrist kahit na ba siya ay meron tinatawag na prototype Jew, either manggagaling doon sa Turkey, sa bansang Turkey, at binababalaan sila at ang buong mundo. Subalit walang makikinig sa kanila, ang dalawa, at nakipagkasundo ang Israel sa Antichrist ng 7 years at makikita natin nangaral ang dalawang ito na tinatawag na binanggit dito na that I was given a reed like measuring rod, and the angel stood saying, "Rise and measure the temple of God, the altar and those who worship there." Makikita natin na pag sinabing temple of God, ito ay hindi ito literal na templo doon sa Jerusalem na itatayo, yung altar doon. Kasi wala na talaga kung gagawa man sila ng altar. Kasi tinapos na ng Panginoon yung paghahandog niya. Nagiba na nga yun nung lumindol, di ba? Nawasak yung curtain nung huminga ang Panginoon ng last breath niya. At nawasak na yung curtain. Ibig sabihin, anumang pagtatayo nila ng altar o anumang handog na susunugin ay it's not yung wala nang effectivity ito sa pagiging Hudyo nila. Kaya ang sabi ay wag mong susukatin ang temple of God, the altar, and ang susukatin mo lang ay yung sa templo ng Diyos at yung altar at yung mga sumasamba doon. Ay ito yung mga tinatawag na spiritual na mga Israelites, mga Jew. At sila yung mga tao na kung saan ay na-convert kay Jesus Christ. Yung mga nasa loob lamang ng temple of God, which is the spiritual temple of God, and the altar, and those who worship there, kabilang sila sa mga iniligtas ng Panginoon. Subalit outside and sabi verse 2, but leave out the court which is outside the temple, and do not measure it, for it was given to the Gentile. Ito ay binigay na sa mga Gentile na magtatrample sa Jerusalem sa pagdating ng oras na yon, ng araw na yon. They will tread the holy city, and sabi, underfoot for 42 months, almost 3.5 years. And I will give power to my 2 witnesses, and they will prophesy 1,260 days clothed in sackcloth. So biglang doon sa 7 years tribulation na yon, 3.5 years ay tinatrample ng mga Gentile. Sa panahon na yon ay dito nangangaral yung dalawang witnesses na ito, at sila ay nananalangin na bagsakan ng salot ang mga bansang pilit na magwawasak doon sa lahing mga Hudyo o yung mga Israeli, Jews, at para hindi sila mabura sa tinatawag na mundo, yung ma-eradicate, ang mga preacher na ito na nanggaling sa Israel, mga Israeli Jews, ay nangaral ng katulad ng pangangaral ni Moses, katulad ng pangangaral ni Elijah. Yung tinatawag na spirit of Elijah and Moses ay nasa kanila. They are not, hindi sila talaga si Moses, hindi rin si Elijah, sapagkat walang tinatawag na reincarnation na nakasulat sa Biblia na pwedeng mangyari yun. Yung gawain nila,
yung mga miracles and wonders ay mauulit sa dalawang ito. Sila ay mga Hudyo, specifically para lang sila sa bansang Israel sa panahon na yun. Nagpapababa sila ng apoy, nananalangin sila, hindi uulan at matutupok na matinding init yung mga lugar na ng mga mayroon tatak ng Antichrist. Subalit ng dalawang witness na ito ay ma-overcome sila at sila ay mapapatay, ang sabi rito sa verse 7 ng Revelation chapter 11, dahil tapos na yung testimony nila. When they finish their testimony, 3.5 years silang mangangaral, matatandaan ninyo. Ganyan din yan sa Panginoon Kristo. Nangaral siya sa mundo ng 3.5 years. At pagkatapos siya ay ipinako sa krus, muling nabuhay at umakit sa langit. Itong dalawang ito ay ganito rin. Ang sabi, when they finished their testimony, 3.5 years yun, sa 7 years tribulation, 3.5 years, the beast that ascend out of the bottomless pit will make war against them, overcome them, and kill them, and their dead bodies will lie in the street of the great city, which is Jerusalem, which is spiritually called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. So Jerusalem, then those from the people, tribe, tongues, and nation will see their dead bodies 3.5 days. So makikita nila, hindi nila ililibing, nakahandusa yung bangkay nila. Either sila ay tinadtad ng bala ng machine gun, nando nakahandusay sa kalsada ng Jerusalem. At ang sabi nga ng maraming mga nag-i-interpret ng eschatology ay doon sa Via Dolorosa, kung saan lumakad ng Panginoon sa Kristo, ay maaring doon sila inambush at inabangan. At ang sabi rin dito na, then, verse 9, then those from the peoples, tribes, tongues, and nation will see their dead bodies 3.5 days. So, 3.5 days, and not allow their dead bodies to be put into graves. And those who dwell on the earth will rejoice over them, make merry, and send gifts to one another, because these two prophets tormented those who dwell on the earth. Ang makikita natin yung mga tao sa buong mundo ay anti-Israel, anti-Jews. Gusto talaga nilang ma-eliminate, ma-eradicate ang mga Hudyo doon sa now Israel. So, ang gagawin nila ay magpapalitan ng mga regalo. Matutuwa sila nung mapatay nila ang last two prophets ng Israel. At yung remaining Jewish people ay sila'y magtatago sa tinatawag na desert o yung Petra. Doon sa ilalim ng mga underground doon, sa mga crevices ay doon sila magtatago sa loob ng 3.5 taon hanggang sa second coming ng Panginoon. Sa second coming ng Panginoon ay pupuntahan sila ng diretso ng Panginoon doon upang palayain sila at palabasin sila sa mga kuweba na yun. So 3.5 years. Doon sila sa ilalim ng mga crevices ng Petra na yun ay merong mga underwater cistern, mga fresh water. At sila ay mabubuhay doon sapagkat merong mga maliliit na isda doon na lumalangoy-langoy doon. At may mga evidence na ng mga cave, na didiscover ng caves na meron doon sa lugar niya. Matagal na panahon na nila yon. Sinisild up lang nila yung mga crevices doon upang hindi makita ng sino man. Sapagkat inihahanda ng Diyos yung lugar na yun. Doon kasi sila magtataguan. Doon sa tinatawag na Petra, yung lugar na yun, na nasa kabilang ibayo ng Jordan. Kaya dito, sa ngayon ay wala pa tayo halos makikita na Israeli Jews na nangangaral about against sa pagdating ng Antichrist. Lalabas lang sila kapag ang Israel ay nakipag-compact sa loob ng 7 years. Tandaan nyo, 7 years yun. Yung peace treaty na yun, doon ngayon lalabas yung dalawa na dapat hindi kayo pumayag na makipag-transaction o
peace treaty sapagkat antichrist na yon yung nakita nila. Kaya ang mangyayari nito mga kapatid ay magkakaroon ng tinatawag na domino effect sa lahat ng mga bansa sa mundo. At magkakaroon sapagkat ang antichrist, alam natin, i-hoard niya ang tinatawag na mga langis o yung crude oil. Lahat yan. At hahawakan niya ang mga bansa tulad ng ang mga grupo ng mga United Nations, yung mga bansa. Dahil kikilalanin siya. I-endorse siya ng alin? Ng mga Muslim Brotherhood. I-endorse siya ng alin? Na mga member ng tinatawag na Abraham Accords. I-endorse siya ng alin? Na mga bansa, halimbawa ng Southeast Asia, ASEAN. I-endorse siya ng alin? Ng China. I-endorse siya ng alin? Ng NATO, National Atlantic Treaty Organization. At i-endorse siya ng alin? Ng Amerika. Bakit? Nag-rapture na, wala na yung mga key personalities na nasa government, sa military government ng Amerika. Marami nang ni-rapture, nawawalang tao. Magkakaroon kasi ng tinatawag na chaos, ang mga tao ay nawala. Tulad dyan ng Malaysian Airlines na until na nawawala, hindi malaman kung saan bumagsak, kung saan napunta, ano ang nangyari. Kaya makikita ninyo na darating ang chaos muna. Nung sasabihin ng mga tao, peace, ang sabi, peace and safety, kasi Israel and the Antichrist nag-sign na. At yung mga Christian pastors na totoong pastor ay nung malaman nila yon ay magwawarning na sila sa mga Christian na manumbalik na sa Panginoon. At yung mga hindi talaga tunay na pastor na mga mukhang pera ay sila'y maiiwan, at yung ibang mga Christian na so-called Christian lang sa pangalan pero hindi naman pala tinanggap si Jesus Christ ay maiiwan sila. Ang makakasama lang ang sabi ng Panginoon ay, ang alin? Ay mga tunay na tumanggap sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, no one can snatch. Sabi, yung mga tao na yon, yung mga nanalig sa Kanya, eto, tingnan nyo. John chapter 10 verse 28. Listen, Christians. And I give them eternal life, and they shall never perish. Neither shall anyone snatch them out of my hand. Nakikita niya. Yung mga tunay na tumanggap kay Jesus Christ na ating Panginoon, John 10:28, I give them eternal life. And they shall never perish. Hindi sila magpe-perish. Saan? Doon sa tinatawag na Great Tribulation. At walang makakakuha o makakapag-snatch o agaw sa kamay ng Panginoon. Neither shall anyone snatch them out of my hand. Kaya makikita ninyo, yung pagdating ng Antichrist ay he can snatch so-called quote-unquote Christians, pero hindi pala doon sa mundo na panahon na yon upang makaranas ng mga tremendous sufferings and persecutions. Pero bago mangyari yan, sabi nga yung Antichrist darating. Yung mga tunay na Christian, alam nila, gustong makipag-peace treaty ng 7 years sa Israel. Yung mga tunay na Christian, they will rally the people and the churches and all of the churches na this is it. Stay close with the Lord. Tanggapin nyo na ang Panginoon. Magsisi na ang dapat magsisi sa inyo. Manumbalik na tayo lahat sa Panginoon sapagkat eto na yung sign. And some of the Christian, they won't believe because they don't have the Spirit of God. So, ang mangyayari ay ang mga Christian na nagtitiwala at
nilinis nila ang kanilang sarili sa sa dugo ng kordero ng Diyos, ay sila ay kukunin ng Panginoon. Ang ibig sabihin ay iaalis, irarapture. Rarapturein o kung tinatawag na dadagitin ang sabi. Kukunin. At sila'y mawawala sa mundo. Hindi daranas ng kamatayan. Sila'y kukunin. So maraming mawawala. Yung mga kukunin lamang ay yung mga tunay na tapat sa Panginoon Kristo. Maraming magiging missing sa buong mundo at magkakaroon ng reorganization sa bawat political system ng mundo sapagkat ang mag-aahari na ay yung mga kinilala ng mga grupo ng mga tao at lastly, kinilala ng maraming Hudyo sa Israel, ang Antichrist. At biglang, yung dalawang tinatawag na Israeli Jews ay magwawarning sa lahat ng mga Hudyo sa buong mundo at sa mga tao, sa mga bansa na ang Antichrist, ang Antichrist na yon na binabanggit ng Biblia. At itong mga dalawang Israeli Jews na ito ay 3.5 years na nagwa-warning sa lahat ng tao, sa lahat ng mga Hudyo. At sila rin, ang dalawang ito, yung mga naniniwalang mga Hudyo sa mga message nila, ay sila rin ang susunod at magtatago doon sa Petra, doon sa mabatong lugar na yon ng Petra na sa kabilang ilog ng tinatawag na Jordan River. Sila lang yung maililigtas ng Panginoon sa pagdating niya. Kasi meron pang 3.5 years na darating na puro tragic, salot, at doon na yung kamatayan ng mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. At lalagyan ng sapilitang tatak ni Satanas ang mga tao sa kanilang isip, sa kanilang noo, sa kanilang mga kamay. Ibig sabihin ito ay tinatawag na brainwashing sa mga tao. Na akala ng maraming tao yung Antichrist na yon ay yun nga ang Diyos na bumaba dito sa lupa. Yun na yung pinaka-Mesaya o Kristo. Hindi nila alam Antichrist nga si Satanas, demonic government ni Satan yun sa loob ng 3.5 years. 7 years at kinatlang ng Diyos sa 3.5 years upang ang mga Hudyo ay makapagtago pa at mailigtas niya. At habang nangyayari yun, nag-gear up na ang mga angel sa langit, pati si Jesus Christ na Panginoon, bababa siya as a Lord of Lords, King of Kings and Lord of Lords. Dahil ang King of Kings and Lord of Lords, ibig sabihin, siya ay hari ng mga hari. Hindi ito yung mga hari ng sanlibutan na hindi. Hari, tayo huyo, yung mga mananampalataya. Lord of Lords, tayo rin yung mga lords na binabanggit ng mga mananampalataya, hindi dito sa mundo. Sabagat wala siyang kaugnayan sa mga hari o pamunuan ng mundong yon, ng mundo, sapagkat maalala ninyo ang Panginoon Kristo, nung gumawa siya na maraming himala, yung mga Hudyo ay gusto siyang gawing hari. Hanapin nga natin yon. Eto ang sabi rito. Unang-una, i-differentiate natin yung sa tinatawag na yung pag-welcome nila sa Panginoon sa John chapter 12 verse 13, maging sa Matthew 21 verse 9. Then the multitudes who went before and those who followed cried out saying, Hosanna to the Son of David. Yung araw ng palaspas, di ba? Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. At sa John chapter 12 verse 13, they took branches of palm trees and went out to meet him and cried out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of
the King of Israel. Kikita natin na si Jesus Christ, they accepted him, yung mga Hudyo na yon, yung mga nanalig sa kanya, na siya ay nanggaling sa langit na King of Israel. They didn't assume that Jesus Christ is a political king. Hindi. Sapagkat si Jesus Christ, ang kanilang belief ay siya ay nanggaling sa heaven, the God Himself, na naging tao, at siya ang king. King of the highest, ang sabi rin dito. Kung makikita natin dito, tingnan natin dito, meron pang sinabi rito na eto, dito sa John chapter 6 verse 15. Ano sabi rito? Therefore, John 6:15, therefore, when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king, he departed again to the mountains by himself alone. Makikita niya. Si Jesus Christ ay King of Kings. Tandaan niya, and Lord of Lords. Sino ang gustong maging political king ng mga taong ito? Yung mga Hudyo na nakakita ng miracles niya. To take him by force. Sino ang maglalagay kay Jesus Christ as King of Kings and Lord of Lords? God the Father, not these humans. They want to take him by force. Pupuwersahin by force, whether he likes it or not, whether you like it or not. We will make you our king, para ipanlaban kay Pontius Pilate o kay Herodes. But Jesus Christ knew what they're thinking, and He departed again to the mountains by Himself alone. Naparitong Panginoon Kristo upang iligtas ang tao sa kasalanan, maging tinatawag na kordero ng Diyos. At ang kordero ng Diyos na ito, ang magtatalaga sa kanyang King of Kings and Lord of Lords, ay ang kanyang Ama, ang God the Father. Not these people, yung mga Jew, na gagawin siya king by force. Hindi. Kaya makikita natin na ito ay isang walang kabuluhang move. Kaya makikita natin, ang pagiging king, kayo mga political leaders, kayo mga politician, ang pagiging presidente o king ay hindi by force, ay hindi dahil sa isang grupo para mailagay o mailuklok, kundi ito ay gift from heaven, galing sa langit. Kapag ang isang presidente sa Pilipinas ay hindi nakatalaga na galing sa langit, magwiwindang-windang ang Pilipinas. Masisira in just a split seconds when he or she decided something na tinatawag na horrible para sa mga tao. Kaya si Jesus Christ, makikita nyo, siya ba'y sakim sa kapangyarihan? Hindi. Nung makita niya yung mga tao na gagawin siyang hari, king by force, he withdrew himself. Hindi tulad na maraming politician na gustong maging leader kahit hindi naman tinawag ng Diyos na maging presidente. At kapag nailagay niyo ang maling presidente sa Pilipinas, you're gone, dead and gone ang gobyerno. Mawawasak, magkakawindang-windang. Kaya makikita ninyo, I'm not in favor of any politicians. I'm for God. Ang masasabi ko lang sa inyo na ang isang pangulo na ilalagay ng Panginoon sa Pilipinas ay nanggaling sa Kanya. Can I share to you one more time? 2 years ago pa to. 2 years ago. And then when I was
reading the Bible. I have my coffee. Nagsusulat ako ng sasabihin ko sa small YouTube program ko. At for my own edification ng aking pananampalataya, nag-aaral ako ng Bible. And then I saw a big screen. Parang big screen eh. Yung mata ko na focus. Merong dagat. At sa dagat na yun, lumilitaw yung isang bulkan. Perfect cone eh. Mayon Volcano. Pagkatapos sa likod ng Mayon Volcano, merong 3 bituin nakapaikot sa kanya. Tapos sa likod ng 3 bituin na yon, lumilitaw yung araw. So volcano and then 3 stars, tapos yung araw, lumilitaw, lumiwanag. Hindi pa natapos dun. This was 2 years ago. After, I went to the Philippines for a short visit lamang. At hindi ako nakikialam sa politics dyan. Sapagkat matagal na akong wala dyan sa Pilipinas. At yung makita ko yun sa big screen na yun, biglang sa mata ko lumabas eh. Tapos yung araw lumiwanag. Habang na pinagmamasdan ko yun, biglang yung mata ko, biglang parang, alam niyo yung eagle eyes? Nakatanaw ko sa isang malayong lugar. Kitang-kita ko yung lugar parang kaling CCTV. I saw a woman, she was praying. Naka long sleeve pa siyang tapos naka denim pants eh. Nagpe-pray siya. Tapos sabi ko, anong ibig sabihin nito? Nakita mo yung babae na yan? The voice told me, yung voice from heaven, kita mo yung babae na yan. Nagpakumbaba ng gusto sa akin yan. Kung gaano niya kamahal yung kanyang asawa, ganyan kanyang kamahal ang mga tao. Siya ang pinili ko. Sabi, hindi ko kilala eh. Sino siya? Si Leni Robredo. Sabi ko sa inyo, I don't do politics in the Philippines because I don't live anymore in the Philippines. Although may bisita ako, pero I don't have any connection with that politicians also. Siya ang pinili ko, sabi ng Panginoon. Siya ang magiging presidente na pinili ko. Sa akin, sabi ko, sa isip ko, wala naman ako kaugnayan doon. Nakita mo kung paano siya magpakumbaba. Nakita ko si Mrs. Robredo umiiyak. Kung gaano niya kamahal na siya yung kanyang asawa. And then I search nga yung asawa niya, di man namatay sa plane crash. Ganun niya gustong paglingkuran ng taong bayan. Siya yung magpakumbaba. Hindi niya gustong maging leader siya, pero siya pinili ko maging leader. That was God told me 2 years ago. Si Mrs. Leni Robredo, na naging dating Vice President, na siya'y matuwid na taong ito ay hindi niya dudungisan ang kanyang kaluluwa sa kasakiman. Si Mrs. Leni Robredo, siya ang magiging next president ho ninyo. That's what God told me 2 years ago pa. Ayoko mong sabihin yun because I'm not a politician. I just want to share to you the gospel na nag-preach ako. It was 2 years ago. Nung pag-uwi ko sa Amerika, ilang days lang, January yun, yung vision ko. From today is 2026, that was 2 years ago nung umuwi ako ng Philippines. Siya ang pinili ng Panginoon, si Mrs. Leni Robredo. According sa nakita ng Panginoon sa puso niya. So ang pagiging king ay hindi by force. This is the gift of God. This is how God installed a king or a queen or a leader to a certain country. So makikita ninyo, kapag ang isang leader na ayaw ng mga espiritu ng mga tao
Dahil siya'y gahaman sa pera, sa power tripper, siya ay wala sa katinoan na pag-iisip, siya ay meron tinatawag na bloody ang kanyang kamay sa pagpatay sa mga tao. God won't gonna listen to anyone na pilit siyang binabakapan yung tao na yun na gusto maging presidente. Hindi mangyayari sapagkat God will make something different para mabigo ang kasamaan ng mga taong yun. Dahil hindi mag-uupo ang Diyos na buhay ng isang pangulo sa Pilipinas na hindi galing sa kanyang puso. Iuupo niya diyan ay yung iniiyak na mga tunay na Kristiyano na matuwid na tao ang mailagay. Regardless of gender, babae man o lalaki, sapagkat ang pinipili ng Diyos ay puso, hindi ang kasarian. Puso at kakayahan niya mag-manage. Kaya si Jesus Christ sabi, John chapter 6 verse 15, therefore when Jesus perceived that they were about to come to take him by force, to make him king, he departed again to the mountain by himself alone. Kaya yung Antichrist ay by force gagawin siyang leader ng mga United Nations, ng tinatawag na mga Muslim Brotherhood, ng mga Abraham Accords, yung mga bansang member doon, ng mga tinatawag na NATO, ng EU, European Union, ng Australia, ng ASEAN, ng China, ng Amerika. Sapagkat darating muna ang rapture of the church, of rapture of the of all Christians na matutuwid. At dun lang makakapasok ang Antichrist para maging leader ng Israel at the same time leader of the world. One world leader and government na. Dahil siya ay possessed and inspired by the devil himself. Mga kapatid, ang dalawang witness na ito na binabanggit ng Revelation chapter 11 na binanggit natin ay darating ito. Darating ito na ang kanilang pangangaral ay katulad ng kay Prophet Elijah at katulad ng kay Moses. Kaya nga sabi rin din ng Biblia, Jesus said, ang sabi rito na sa Revelation chapter, tingnan natin muna, Revelation na. Eto, sabi ng Panginoon dito, rise and measure the temple of God. Revelation chapter 11, verse 1. Rise and measure the temple of God, the altar, and those who worship there. So, ang concern ng Diyos ay ang mga tunay na worshiper. Para hindi sila madamay sa darating na pamamayagpag ng Antichrist. Yung tunay na nag-worship sa Diyos, ang sabi, rise and measure the temple of God. Anong sabi ng Biblia? Our body is a temple of God. Temple of the Holy Spirit. Yung heart natin ay just like an altar for God, and we are the worshiper of God. From this earth, and then ang pinaka-altar natin ay ang pangalan ng Panginoon. So, yun ang mine-measure, ay yun ang iingatan ng Panginoon, ay yung outside. Verse 2, but leave out the court which is outside the temple, outside of the Christian faith. And do not measure it, for it has been given to the Gentiles, meaning to the unbelievers,
headed by Antichrist. And they will tread the holy city underfoot for 42 months, almost 3.5 years. And I will give power to my two witnesses, and they will prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. Kaya makikita natin dito na may mga days na binabanggit dito. Kaya na bahalang tumugon ito kung paano nyo bibilangin sa kalendaryo ng mga Hudyo. Kaya makikita natin dito na yung dalawang witnesses, lalabas sila. Subalit tayong mga ni-rapture na ng Panginoon, hindi natin makikita kung anong gagawin nila. Sapagkat tayo kinuha na, tinransfer na. Subalit yung dalawang ito, sila ang magpipreach para ma-warningan ang mga remaining Jews doon sa Israel at sa bawat sulok ng mundo. Upang hindi sila mapahamak at ma-destroy totally ng Antichrist. At yung dalawang ito ay mamamatay after ng tinatawag ng testimony nila. Sabi nga ng Revelation 11:7, when they finish their testimony, the beast that ascend out of the bottomless pit will make war against them, overcome them, and kill them. Yung dalawang yon na witnesses. At sila'y muling bubuhay naman after 3.5 days. At sila'y aakyat sa langit. At ang sabi rin dito na, and those who dwell on the earth will rejoice over them, make merry and send gifts to one another. Because these two prophets tormented those who dwell on the earth. Pero after 3.5 days nga, and then the breath of God entered them, the two witnesses, and they stood on their feet. And great fear fell on those who saw them. Kita nyo, nakita nilang buhay, biglang tumayo. Maaring tadtad ng bala ng caliber 50. Biglang nabuhay. Kasi sa panahon na yun, marami magbibideo dyan, sigurado. Yung mga ilalagay, ipopost nila. Kung may YouTube pa o Facebook, popost nila yon. And then their dead bodies, ang sabi rin dito, and then the breath of life from God entered them, and they stood on their feet, and great fear fell on those who saw them. And they heard a loud voice from heaven saying to them, come up here. And they ascended to heaven in a cloud, and their enemies saw them. Makikita nyo, umakyat sila sa mga alapahap katulad ng sa Panginoon. And their enemies saw them. At biglang, yung pag-akyat nila, nagkaroon na ng malakas na magnitude na earthquake. At maraming bumagsak na building at maraming mga tao na namatay. Ang sabi sa earthquake, in the earthquake, 7,000 people were killed. In that instant, sa earthquake na yon. And the rest were afraid and gave glory to the God of heaven. At yung iba ay naniwala sila sa God of glory. Pero yung paniniwala nila na yon, either it is because out of fear or because they believe. But makikita natin sa panahong ito ay wala ng Holy Spirit. They just give glory to the God of heaven, and they don't know who's that God. Hindi sinabi, they give glory to the God of heaven and to the Lamb or to the Christ of God. So makikita natin dito na naging bukang bibig lang nila, kagagawa ng Diyos yan. Act of God yan. Parang ganun. Isipin nyo sa earthquake na yun, 7,000 kagad ang namatay. At marami pang sumpa na darating, ang sabi sa verse 14, the second woe is past, behold, the third woe is coming quickly. Mga kapatid, walang masama sa pag-iingat natin at sa paghihintay sa pagdating ng araw ng Panginoon, ng pagliligtas sa atin. Ang ibig sabihin ay rapture of the church. Muli, Brother Joe ito ng Krayoke Pananampalatayang Katotohanan. Kayo nakikinig po rito sa non-monetized video ko dito sa YouTube. God bless po sa inyong lahat. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen.